Di ba? Masyado ka kasi, yabang mo. O, ito na po. Ito na po yung open bycam natin. Open bycam, close, open, open, close. Ito po ang mga... Siyempre, ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Yung pong minorya natin, ayan na po. Bumarat na kagad ang minorya. Lawmakers, file, open, bycam resolution. Bumanat na po yung 5 minority at sinamahan po ng 2 saksi. I mean, saksi mga kanguso, saksi. Magalit na naman sa akin yung kakamping eh. Mga kamping, baka magalit na naman kayo ha. Saksi, hindi taksil. Ano naman ako pag wala akong filter, maano yung dila ko eh. Saksi. Yeah. Paano naman kasi? Kiko, Bam. Kung kukumpara ko kayo, tignan nyo naman si Lacson. Kung nasan si Tito Soto, nandun siya. Because Tito Soto believe and Lacson believe to each other. If you are believing to a one person, you put the 100% trust on him, on her, on he, or she, whatever LGBT it is. What the fuck? Okay? But in the situation wherein Risa Ontiveros helps you a lot in this last election, she campaigned all over the country for the two of you. And then, suddenly, when you are proclaimed as a senator, you immediately abandoned your friend. What the fuck? Okay? That is not a one friend. Because a one friend, I always thought you are the best. I guess I always will. I always thought that we were blessed. And I feel that way still. Sometimes you take the hard road, but we always so true. I have only one friend left. I want it to be you. What the fuck? Diba? Diba? Ganon si Tito Soto at si Lacson. Paniwala ako sa'yo, sasamahan kita hanggang dulo. Pero tong dalawan to, dinadailan nila yung committee. Diba? Ano yun? Pag wala ka bang committee, hindi ka na senador. Pag wala ka na bang committee, hindi ka na makakakilos. Makakakilos ka. Diba? Ba't si Risa? Nabubuhay siya, sumikat siya, nakilala siya ng taong bayan, nakilala siya ng buong Pilipinas bilang isang minorya, pero siya ang kilala sa buong Pilipinas. Be like Risa. Diba, Ate Shawi? Diba? Ate Shawi, Tita Chrissy, ano ba yan? Tito Noynoy, oh. Tito Noynoy, si Ma'am, nangiiwan. Tito Noynoy, hindi pwede yan, di ba? Pag dilaw, purist, di ba? Dito Noynoy, dapat wala nangiiwan, di ba? Magkaisa at magsama. What the fuck? Balutin mo ko ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Sinamahan, iniwanag at hindi na nagtagal. Ano ba naman to? Mahal na
Okay, diretso na natin to. Baka mapati din lalamunan ko. Ayan po, magkakaroon po tayo ng open bycam at sana po maaprubahan ito. Dahil kailangan po natin maging transparent ngayon, mga panahon ngayon. Dahil ang mga nasa paligid po natin ngayon ay hindi transparent. Ano yung sinasabi mo, Nyolo, nasa paligid natin? Ang Korte Suprema ay hindi transparent. Ang Senado ay hindi transparent. Kaya saludo po tayo sa mga minorya sa pangunguna po ng ating idolong Tito Soto. TVJ Defender forever! Wakanda forever! What the fuck? At may update lang po tayo dito sa Pulburon Video. Heto po, makikita nyo po, Pulburon Video. Nasa taas, yung nasa baba po, uuwing pulburon. Who is this stupid gun? Stupid gun. Stupid gun. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Ayan po ang totoo. Meron po tayong pulburon video na peke at meron po tayong uuwing pulburon. Doon po tayo sa uuwing pulburon kasi yun po ang realidad. Diba? Yun po ang realidad dito. Meron po tayong dating presidente na uuwing pulburon. Wala po tayong presidente nagpupulburon video. Uuwing pulburon, meron. What the fuck? Diba? Kitang-kita nyo po, naka ano pa po, naka hologram. Happy anniversary, Itbulaga, I love you, TVJ. Tito Vic and Joey, I love you. Tsaka sa mga, ano dyan, sing it girls, wala akong time sa inyo, sorry. Okay, ayan po ang aabangan natin. Kasi po itong pulburon video, natagpuan po ng ating kongreso, peke. Pero ito po, legit. Legit. Nyolo. Sasabihin ng mga DDS, hahamunin na naman tayo. Nyolo, paano mo nasabing legit na uuwing pulburon? Meron ka ba mga katibayan? Meron ka ba sinangguni? Meron ka ba mga dokumento? Meron ka ba? Eto na po. Ang susupalpal sa mga DDS. The lawyer of Rodrigo Duterte said former leader, ang dating leader daw po na demonyo, ay theoretically lang po sa palagay niya, back to the Philippines under an interim release. Eto na po exciting part, mga DDS. Eto na. Eto na. Kung the Philippine government, ang gobyerno ng Pilipinas agrees along with the prosecution and the judges. Ayan po ang sinabi ko sa inyo noon. What the fuck? Diba? Ayan ang sinabi ko sa inyo noon. Na ang Estado ang magdidesisyon kung uuwi ang betlog ni Digong. Sa tingin nyo, makakauwi si Digong? Papayag kaya ang gobyerno? Papayag ba ang gobyerno? Hindi.
Dahil ang basurang itinapon mo, hindi na babalik. What the fuck? Oh. Ayan oh. Mapapayag lang sa interim release kung ang Philippine government po ay papayag kasabay ng prosecutor at judges. Ang prosecutor na nga lang hindi na papayag eh. Ang Philippine government pa kaya. So, therefore, we conclude, Your Honor, Mr. Chair, that the ex-president will be put in the jar. Wala na. Wala na po. Oh. Paano makakabalik? Lait pa ng lait. Nilait nyo na nilait si BBM ngayon. Okay. Si Sara, inaatake si BBM. Okay. Hindi makakabalik ang betlog ng tatay mo. Garapon! Patayin mo si BBM? No joke. Pero hindi po mawawala ng pag-asa ang mga DDS. Dahil po, basta kaming mga DDS, kahit anong mangyari, mahal namin si PRRD at Sara. Pag sinabi nilang kumain kami ng tae, kakain kami. Hindi namin need mag-isip pa. What the fuck? So, wala po yan sa mga DDS. Dahil kahit anong gawin po, ayan po sabi nila, kapag kumain ng tae, kakain ng tae. Kakain po. Diba? Kakain ng tae. O, ayan mga DDS. Alam na namin ang kapasidad nyo. Alam na namin ang saklaw ng inyong nawawalang utak. Pag sinabi ni Sara at Digong, mga DDS, kain tae, kakain ng tae. What the fuck? Oh. Kaya ganyan po ang ugaling DDS na huwag niyong tutularan. Biro mo pag sinabi nilang kain tayo talaga. Putik talaga. Diba? Pag sinabing talon sa building yan. Pag sinabing dila betlog, kibuloy, kibuloy. Wala kang puso, hayop ka! Gagawin nila yan. Okay? Gagawin nila yan. Yan ang DDS. Basta tatak DDS, tatak luga. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha kayong tanga at gago? The fake news yan, tinawag sa kongreso, nagtago sa lungga. Matapang lang talaga sa social media, pero sa personal ang pangit nila. Per Duterte sa kalam, ang puon nilang nakadaya, pero silang diablo, silang masama. Mga kulto ito na walang hiya, huwag tularan o galing diablo yan. DDS, utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga. Ang lakas Teka lang ha, tatagulugin ko na po yung article ng BPI account ng Duterte. Sandali lang po ha, pinapatagalog ko para maintindihan ng matatanda na may mga kulubot sa mukha. Saglit lang po. Pinatatagalog ko na. magmura, kala nyo'y matapang, pero pag nahuli umiiyak sa tabi. Duwag, mga edukado raw pero walang diskarte, kaya binenta ang boto sa pangakong tae. Hoy, utak nyo'y parang lugaw, maputik, malab na walang laman kundi sabaw. Kala mo matapang, sus, plastic lang yan. Pag may tunay na laban, kayo'y nagtataguan. Duterte sa kalam. Sandali lang po, matatanda, pinatatagalog natin para maintindihan ng mga kulubot. What the fuck?
Ang poon nilang nakadaya, pero sila ang diablo, sila ang masama. Mga kulto ito na mga walang hiya. To DDS, utak luga. To DDS, tanga-tanga. To DDS, utak luga. To DDS, tanga-tanga. Grahoy mga tanga, wala. Okay, ito na. Ay, ayan po baka sabihin ng iba, AI sinusulat ko po yung mga kanta natin Ayan po yung mga kanta natin, ayan Verse 1, ayan Ayan po ang kanta natin, sinusulat ko po yan. Baka sabihin nyo, AI siya lang ang takbuhan ng mga nasa ilalim. Ang liwanag namin sa pagsuklob ng dilim. Ayan po inaano ko po yan, baka akala ng iba, ini-AI ko, sinusulat ko po yan Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa. Yabang men! Yan, game. Eto na po Eto po, tinagalog ko na po yung BPI. Eto po, may article po tungkol po sa BPI. Isang concerned citizen po ang nag-research. Ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo. Pero hindi pa po ito yung opisyal. Isa pa lang po ito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Isa pa lang po ito sa isang concerned citizen na sinasabi ko sa inyo. Isa pa lang po ito Marami sila. Isa pa lang po ito. Ito po yan, tatagalugin ko na. Ito na po yan. Ito na po, tatagalugin ko na para sa inyo. Kasi ito na tayo. Ito op. Medyo mahaba. Isang masusing pagtingin sa joint BPI account ni na Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Ito po. Matagal nang may mga bulong tungkol sa umunoy joint account sa BPI ni dating Pangulong Duterte at Vice Presidente Sara Duterte. Pero hindi ito kailanman masusing na imbestigahan. Sa pagkakataong ito, sinuri ko ang mga dokumento, ulat ng mga whistleblower at kumpirmadong balita para ilahad ko kung ano na ang alam natin. DDS, makinig kayo, iiyak kayo dito. At kumpirmadong balita para ilahad kung ano ang alam natin. Bakit ito mahalaga? Bakit maraming gustong patahimikin ang investigasyon? Ito na. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng gabi. Aba, may istorya pa. May istorya pa. Inihatid ko ang anak ko. Nakaya ko nga para makita nyo. Dito muna ako. DDS, dito muna ako sa gilid Para mabasa nyo kasi bobo kayo Mahina kayo sa spelling, di ba? Para mabasa nyo, DDS. Bobo kayo di ba? Mahina kayo sa hindi kayo magano Nagsimula lahat sa isang gabi. Hinatid ko ang anak kong babae sa dibu. So matanda na to. Anak kong babae. Sinyolo yata to Nagdibu yung anak sa dibu ng kaibigan niya. Okay. Medyo may katandaan na po siya. Kasi kung nagdidibo yung kaibigan niya, nasa 80 na yung anak niya, so mga edad 50 to 60 na to. Mga 40, 50 na to, no? 40, 50. Kasi natin niya yung anak niya Kung may kaibigan nyo nagdidibo, mga 40 to 50 na to, okay? Hindi ito en grande. Simpleng selebrasyon ng ika-18 kaarawan gaya ng mga party na dinadaluan natin nung kabataan. Habang pauwi ako, nagpatugtog ako sa YouTube ng isang episode ng Facts First. Narinig ko si dating Sonny Trillanes at sa kanyang komento binanggit niya ang tungkol sa joint BPI account ni Rodrigo at Sara. Ayan na po, exciting to. Narinig ko na to dati pero iba yung kumpiyansa ni Trillanes. May numero, may detalye. Kaya hindi ako mapakali saan niya kinuha ito. May ebidensya ba talaga? Pagdating ko sa bahay, umuwi na siya. Sinimulan ko agad ang pagsisiyasat at ito ang mga natuklisan ko. Ang umunoy joint account, Bangko Julio Vargas Branch, account number, account holder, Rodrigo Duterte at Sara Duterte, ay may mga ulat na noong 2006 hanggang 2015,
Umabot mahigit 2.2 billion ang kabuuang galaw ng pera sa account na ito. Pinakamalaking deposito, Marso 28, 2014. Kaarawan ni Duterte. Sa araw na yon, may pumasok na tumataginting 193 million. Putik. Yan po ha. Nung birthday daw po ni Digong, ayon po sa ating source, may pumasok po ng umigit kumulang 193 million sa isang araw. Ha? Sa isang araw, 193 million. Lupit. Sa 7 magkakaiwalay na deposito. Ito po ang unang pumasok. 55 million. Sa isang araw lang po ito 41 million. At 4 na tig to 20,000 at 16 million. Oh, happy birthday na happy birthday ha. Happy birthday po ito. Sino ang nagdeposito ng halos 200 million sa birthday? At bakit hiwa-hiwalay? Mukhang maingat na istruktura, hindi aksidente. Ang usap-usapan kay Sammy Uy, pinangalangan ng whistleblower na si Arturo Las Cañas, si umano'y nagbigay ng 134 million sa mga Duterte sa mga magitan ng manager's check. Pero ayon kay Trillanes, umabot daw to ng 2.4 billion ang mga binigay ni Uy mula 2007 at hanggang 2015 sa mga account na konektado sa kanila. Okay? Bakit ito malaking issue? Ayon sa RA 6713, kailangan ideklara ng bawat opisyal ng gobyerno ang kanilang mga asset. Tama yun. Kita niyo po kung paano tayo ginagago ng mga Duterte? Yan po. Kaya ayaw po nila yan. Eto kaya ayaw po talagang pabuksan ang BPI account o account number ng mga Duterte kasi po makakasuhan sila diyan. Hindi lang po tong confidential fund. Pati po si Digong kahit abo na yan, ikukulong yan. Si Sara, hindi lang yung confidential fund, pati ito undeclared na wealth o kayamanan. Bawal po yan sa public official. Ayan po ang iniiwasan nila. Okay. Ang kanilang mga asset, liability at bank account sa kanilang SALN. Pero mula 2011 hanggang 2015, hindi raw naideklara ang mga deposito sa joint account na ito. Kung totoo ito, lumabag sa saligang batas sa RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Anti-Money Laundering Act. Maaaring itong ituring na unexplained wealth. Ayun, unexplained wealth. O pera galing sa illegal na pinagkukunan. Bakit pinipigilan ng investigasyon? Legal na panganib kapag napatungayan ng account. Pwedeng umantong sa kasong kriminal, impeachment at pagkumpiska ng ari-arian. Yan ang iniiwasan. Pagkumpiska ng bahay ni Sara, 10 yun, tigda 2 swimming pool. Diba? Sabi ng ABS-CBN, yung bahay ni Sara, hindi lang isa ang swimming pool. Ang gusto niya, tigda 2. Ano pa? Political damage. Mababasag ang imaheng anti-corruption ng mga Duterte. Lalo't nalalapit na ang 2028 election. Maaaring mabago ang kapalaran ni Sara mula sa frontrunner tungo sa liability. Taktikang pagharang. Ito na po. Si Senate President Escudero umano'y pinabagal ang impeachment process. Si Bato de la Rosa gumamit ng technical dismissal. Si Duterte tumangging pumirma sa bank waiver. Una niyang sinabing account ito ng asawa niya na napabulaanan. Mga whistleblower at dokumento noong 2016, si Trillanes na may nagbigay ng kanyang isang Joseph de Mesa ng 40 plus
pahina ng BPI Records, sinabi ng kampo ni Duterte na imbento lang si Dimesa. Inamin ni Duterte yan. Bakit hindi nyo nakita yun, mga DDS? Na si Duterte sinungaling. Pero noong 2017, overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang kumimpirma, eto po, tumugma ang records ng AMLAC. Ibig sabihin, hindi peke ang dokumento. Kapag idinugtong mo ang testimonya ni Las Cañas, investigasyon ng Vera Files at validation ni Carandang, lumalabas na may pattern ng hindi mapaliwanag na yaman ng pusang inang mga Duterte. What the fuck? Pagsubok ng media noong 2016, sina Mar Rojas at mga namamayag mula sa Inquirer at Vera Files nagdeposito ng pera sa account 500, 100 at kahit 5 piso. Lahat ng transaksyon pumasok at up to ngayon po, nagdeposito nakaraan yung vlogger natin, pumasok po yung 500. Ibig sabihin, totoo ang account. Kahit paulit-ulit itinatanggi ng kampo ni Duterte. Yan ang talagang iniingatan. Opinyon ng publiko, ayon sa SWS, 88% ng Pilipino ang nais harapin ni Sara Duterte ang impeachment process. Hindi ito simpleng issue ng political ito, ay pagsubok sa integridad ng mga institusyon. Susunod ba sa batas o matatakot sa impluwensya? Ano ang nasa timbangan? Hindi lang ito tungkol sa account, tungkol ito sa kakayahan tayong muli sa takbo ng katiwalian. Pero kung aaksyonan, maaaring ito na ang simula ng pagbabago kung saan ang serbisyo publiko ay para sa tao, hindi para sa sarili. Huling salita, kapag ang pag-uusisa ay nagiging tungkuli, nagsisimula lang ito sa isang gabi ng curiosity. Pero habang sinisiyasat ko ang mga detalye, na-realize ko na hindi mo kailangang maging politiko para kumilos. Minsan sapat na ang hindi pagtanggap sa katahimikan. Ang billions, ang suspicious na deposits, ang cover-up, ang mga takot na sabay-sabay nagsara ng pinto. Pero tandaan, hindi mawawala ang katotohanan kahit pilit nyong itinatago. Ang tanong, gaano kayo kahandang lumaban para sa katotohanan? Yun po, maganda po yun ha. Hindi sinasabi natin, hindi po natin matatakpan yung katotohanan kahit anong tago nyo. Hindi nyo matatakpan yan, mga Duterte. Expose na kayo. Hindi nyo matatakpan yan. Kung handa ka, huwag tumigil sa pagbabasa. Ikalat, usisain, ikwento. Dahil ang bansang may pananagutan ay isang bansang karapat dapat ipaglaban. Ayan po, isa-isa na pong lumalabas ang mga tao na gustong nanggigigil po sa pangaharang ng mga pusang inang mga senador na to. Unti-unti na po at sinasabi ko pa sa inyo, marami pa po ito. Isa pa lang po ito sa mga concerned citizen na ating mai-expose. Marami pa po itong ilalabas sila na mga dokumento at hindi daw po sila mangingiming makulong kung yun ang kapalit. Total, wala na rin naman pong hustisya sa atin. Dahil ang hustisya ng mga senador ay nasa iisang tao lang. Ikaw talaga. Xi Jinping. Di ba? Ganyan po sa atin.
nasa mayayaman lang ang hustisya. Katulad nito ni Sara Duterte, mahirap daw sila, pero pinoprotektahan sila dahil ayaw pabuksan ang kayamanan. What the fuck? Kaya abangan nyo po mga libag, mga karayuma, ang mga susunod po na mga tagpo dito po sa pag-expose ng mga concerned citizen. Sabi ko sa inyo, Supreme Court, sabi ko sa inyo, Senado, high-tech na po ngayon, ang information in a blink of an eye, makukuha mo. Okay? So, kung pinipigilan nyo ilabas ang katotohanan, lalabas yan ng taong bayan sa social media. Lalabas yan ng taong bayan sa mga tao. Wala na ngayon, hindi na ang tanging paraan po ngayon ay maging transparent kayo kasi ang bilis ng teknolohiya ngayon. Kapag kayo'y nagkukubli, kapag kayo'y nangungunsinti, kapag kayo'y may pinapanigan, alam na alam ng taong bayan yan. Alam na alam ng taong bayan yan. At sila mismo, ngayon, sa panahon ngayon, bawat opinyon ng tao ay maaari nang magsalita. Hindi katulad nun, ang mainstream media lang ang nakakapagbalita. Ngayon po, every one of us is a media. Okay? Do you understand that? To the stupid people that are protecting the Vice President, the OVP, Overseas Vice President. What the fuck? Okay? In the past decade, only the media personnel or the media entity can speak to the Filipino people. They are the instrument, okay, to know the news every day. But now, in modern times, we ourselves is the media. We ourselves. So, how can you not comply to the people shouting, seeking for the truth? Okay, high-tech na po ngayon. Mga protektor, hindi kayo makakalusot. Hindi kayo makakalusot dito. Kung noon namamanipula nyo dahil konti lang ang informasyon na ilalabas, ngayon po ang lakas ng informasyon at yan ang pangunahin. Yan ang pangunahin, iniintindi ng mga tao through social media. Impormasyon. Ang gusto ng mga tao ngayon, sila ang unang makakaalam, sila ang unang makaka-updated sila. Pero kung ginagawa nyo, ang mga tao, hinaharangan nyo, binubulag nyo, na obvious naman na pinagtatakpan nyo, abay, may pananagutan kayo. Ang mga tao ngayon, pwede silang magsalita sa inyo at pwede nilang ilabas dito sa social media or whatever it is ang gusto nilang gawin. Kung hindi nyo kayang gawin, ibigay ang katotohanan, ang taong bayan ang magbibigay ng hustisya at katotohanan. Dahil kami naman talaga ang nanakawan. I